Magandang umaga po sa ating lahat, mga kababayan ko. Eto no, courtesy of SMNI, Pulsong Bayan, by Attorney Harry Roque. Nagsalita na po at gusto niya pong patunayan na totoo po yung ilabas na dokumento ni Madam Maharlika. Ano po yung dalawang dokumento na gustong patunayan ni Attorney Harry Roque? Ito po yun, no, yung pre-operation report at authority to operate. Yan po yung gustong patunayan ni Attorney Harry Roque na totoo po yan. Pero yung nga, sinasabi nga po ng ating mga dyan na peke raw yan, sabi ng PIDEA. Diba? Peke raw yan dahil walang serial number at hindi yan pumasok sa kailang computer. Dahil yan po ay gawa ng AI daw. Pero madali naman yan malaman kung peke yan. Kasi ang sabi nga ng dating PIDEA agent na yan po ay totoo. At sinabi niya rin po na hindi galing sa kanya yung mga dokumento na yan. Dahil wala na po siya sa PIDEA. At hindi siya po ang naglabas niyan. At handa naman po daw siyang paimbestiga sa Senado at sa Kongreso. Ganun po ang sinabi po ng dating PIDEA agent. Wala po siyang alam dyan. At hindi po siya naglabas ng dokumento niyan. At yan po ay inilabas ni Maharlika. Yung sinasabing pulburon. Kaya ito nga po, no? Si Attorney Harry Roque, talagang iginigiit niya na totoo yun. At yan nga po ay yung operation na yan po yan ay hindi natuloy. Dahil may humarang daw po, may humarang pagkasabi po ni Attorney Harry Roque. Kaya daw hindi natuloy yan. At kaya walang serial number dahil hindi nga po doon natuloy yan. May humarang daw na malaking opisyal o malaking tao para hindi matuloy yan. At yan ng panahon na yan ay nung March 10, 2012. Yan ay panahon pa ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Yan po. At yun nga po, ang pagkakasabi nga po ni Attorney Harry Roque, dahil nung panahon na yun ay little president kung tawagin ay si Jojo Ochoa at si Madam Lisa Marcos Araneta ay magkasama sa law firm. Yun po yun. Siyempre, magkasama kayo sa law office, talaga namang meron kayong pinagsamahan. Pero hindi ko sinasabing Executive Secretary Jojo Ochoa, diba? Yun lang po haka-haka din ni Attorney Harry Roque. Yan po yung pagkakaalam niya na hindi naman sinasabing may kinalaman si Jojo Ochoa. Yun nga, no, kung tawagin niya na Little President. Yun nga, siyempre, nung panahon na yun, may partnership siya sa law firm ni Madam Lisa Marcos Araneta. Noong taong 2012, ay nang iniisip ni Attorney Harry Roque na kaya hindi natuloy, may humarang. Pero, kahit na may humarang man at di natuloy, ginigit talaga ni Attorney Harry Roque na talagang totoo yun. Kasi meron pang artista na diba, talagang kasama si BBM sa pulburon. Diba? Yan ang sinasabi ni Attorney Harry Roque. Kaya sinasabi niya, yan ay totoo. At handa naman daw na magpaimbestiga sa Senado at sa Kongreso yung dating PIDEA agent
Kaya nga, tayo po, dapat po tayo, talagang aralin maigi kung ito ba'y totoo o hindi. Kasi mahirap na. Kasi mabigat yung binibintang na yan. At yan po pangulo ng ating bansa. Diba? Kaya dapat lang talaga na imbestigahan yan sa Senado at sa Kongreso kung may katotohanan man yan. Sang-ayon po ako dyan. Talagang dapat imbestigahan yan. At ang ating pang BBM ang sinasangkot nila. At meron pang isang artista. Diba? Pero ganun pa man, dapat lang talaga na maayos na yan para kung yan fake news ba yan, fake news o totoo ba yan, dapat talagang malaman yung katotohanan. Kasi kung ginigiit ni Atty. Harry Roque na may katotohanan yan, dokumento na yan na inilabas ni Madam Maharlika, kung fake news yan, dapat managot yung mga gumawa yan. Kasi kung fake news yan, dahil alam naman natin, kasiraan yan sa ating presidente yan. Diba? Dapat managot sila dyan kung hindi totoo yan. At yung si Atty. Hindi na pala, Boss Larry Gadon. Kasi na-disbar na pa ito si Boss Larry Gadon. Napanood ko sa interview sa balita. Hindi ko lang maano kung PTV4 ba yun o hindi ko lang basta nagpa-interview si Boss Larry Gadon. Talagang sinasabi niya nga na sa PIDEA na dapat sila magsampa ng kaso dahil sinisira nila ang dignidad ng PIDEA. Kasi talagang noon pa talaga si Madam Maharlika ang naglabas niyan Talagang yung una pa lang talagang, pero sinabi naman ng PIDEA na peke yan, dokumento niyan, peke. Diba? Ngayon naglabas na naman si Madam Maharlika. Diba? Talagang iginigit ni Madam Maharlika na totoo yung kanyang isinisiwalat, kanyang expose. Diba? Mabigat yun dahil ang gulong BBM ang kanyang inaakasuhan ng pulburon, di ba? Tawagan nila pulburon. Kaya si Boss Larry Gadon sinasabihan niya yung PIDEA na sampahan ng kaso ang mga naninira. Di ba? Yung mga naninira ay sampahan ng kaso. Kasi talagang mahirap yung pulburon video na yan Ang documents na yan, pulburon documents Talagang dapat talaga natin malaman. Sang-ayon ako sa sinabi ni Larry Gadon, Boss Larry Gadon. Sang-ayon ako dyan sa iyong sinabi na kailangan sampahan ng kaso. Ay, ito pala si Boss Larry Gadon, siya yung nasa ating gobyerno ngayon. Siya ang namumuno sa Presidential Advisor on Poverty and Alleviation. Yun nga po yun, alleviation. Yan po si Boss Larry Gadon. Kaya, syempre, alam niya po yan butas. Dati pong abogado yan si Boss Larry Gadon. Talagang magaling yan. Kaya, tama naman yung sinasabi niya na dapat sampahan ng kaso kung sino man yung gumagawa niyan. Kasi para malaman din natin, diba? Malaman natin kung totoo ba yung isiniwalat ni Madam Maharlika, kung fake news yan, diba? Madali naman yan. Dapat talaga imbestigahan niya sa Senado, sa Kongreso. Dapat lang talaga kasi paninira siyempre yan. Diba? Malaman ng ibang bansa na ganun na, yung pulburon na yan. Diba? Talagang sino pang, diba, nakakasiraan sa ating Pangulong BBM yung sinasabing pulburon na yan Kaya
ako sang-ayon ako sa gustong mangyari ni Boss Larry Gadon. Dapat talaga imbestigahan yan. At ito nga, no, ay kung yan ay totoo, di ba? Kung yan may totoo, eh, alam na dapat kung anong na dapat na ano consequence. Pero kung hindi naman totoo yan, eh, dapat managot yung mga dapat managot, di ba? Yung naglabas na yan ng pulburon na yan, dapat managot. Kasi pero kung sasabihin naman ni Pangulong BBM, eh kung bahala na si Pangulong BBM kung, diba? Kasi sa akin lang naman, opinion ko, diba? Kung mayroon naman dyan, kung aamin ka, eh matagal na naman yun, diba? Eh kasi 2012 pa naman yan nangyari, yung pulburo niya ng PDEA, yung sa PDEA, 2012 pa, panahon pa ni Noynoy, matagal na. Siyempre, lahat naman tayo nagkakamali, diba? At pwede naman din tayong magbago, diba? Eh kung ngayon, nagbago ka na naman, di ba? Pwede na yun. Sabihin ko, ako, gumagamit nga ako noong 2012, pero ngayon nagbago na ako. Ngayon, walang idudulot na maganda, di ba? Wala namang problema kasi matagal na po yun. Pero yun nga, inilalabas po ngayon. Anong dahilan bakit inilalabas ngayon yan, di ba? Kasi gusto nila patunayan na, diba? Na hindi karapat dapat yung ating Pangulong BBM. Diba? Ganun yan eh. Pero bahala na po ang PDEA, sila ang bahala po dyan. Sila po yung lead agency na dapat magsampa ng reklamo dyan. At kay Boss Larry Gadon, Boss, ingat po kayo palagi at tama po yung ginawa nyo. At ito na naman, ito pa, diba? Si Pangulong BBM at si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mukhang talagang nagkakaintan sila. Hindi mo, may bago naman sinabi si Pangulong BBM, sinabi siya na medyo mabigat-bigat to diba? Ito yung sinabi ni Pangulong BBM nung napanood ko sa interview niya sa balita, sa courtesy of GMA7, ito yun, sinabi niya, I horrified, diba? I'm horrified by the idea that we have compromised in through secret agreement that territory, sovereignty, and sovereignty right. Talagang mabigat to. Ano ba yung sabi? I'm horrified. Diba? Ano bang ibig sabihin niya? I'm horrified. Diba? Kung sa Tagalog pa yan yung horrified nakakasindak. Diba yan? O, nangingilabot. I'm horrified. Diba? Nakakasindak o nakakakilabot. Diba? Medyo mabigat yung words na yun. I'm horrified by the idea that we have compromised in true secret agreement that territory, sovereignty, and sovereignty right, diba, of Philippines. Diba? Sabi yung ano ngayon nila, talagang nakaramdaman ko talagang mayroong hindi maganda. Diba? Kung sa akin lang sana opinion ko lang po, sana maayos na po itong hidwa ni Pangulong BBM saka ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pwede naman silang mag-usap. Kaso kung ayaw ni Pangulong BBM na kausapin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, anong magagawa natin? Kasi talagang napanood ko sa balita, talagang ang kinakausap niya yung mga cabinet secretary ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang sa akin na sana kausapin niyo po Pangulong BBM si
dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sana maayos na po yung inyong hindi pagkakaintindihan kasi maraming kasi dyan sumasawsaw. Talagang may mga sumasawsaw dyan na para lang guluhin, diba? Kasi may mga sumasawsaw dyan kasi gusto sigurong sumikat, magpakilala dahil malapit na yung eleksyon sa Senado sa 2025. Diba? Isang taon na lang, 2025 na. Siguro, malak siguro tumakbo ng iba. Iba naman talagang ano lang talaga, walang magawa, kundi pag-awayin talaga. Pag-awayin si BBM saka si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At aray sana, maging maayos na yan. Pero dati kasi, sinabi na nga ni sinabi na ni Pangulong BBM yan diba? Na siya na yung presidente at lahat ng mga napag-uusapan ay pinapawalang visa niya na yan dahil siya na yung presidente ng Pilipinas. Ngayon, nagbago na si Pangulong BBM na I'm horrified. Diba? Kasi maraming mga sa kanya, mga bumubulong na hindi maganda. Dapat sana mag-usap si Pangulong BBM at si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa problema niya sa West Philippine Sea. Kasi yung China talagang hindi natin pwedeng pagkatiwalaan yan. Kasi tapos meron pa dyan na gumagawa ng diba, yung dating mga nakabangga ni Pangulong Rodrigo Duterte, diba? Talagang sabi nga ni Makagago umamay na ito na talagang may pondo para siraan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sana maimbestigahan to sa Senado rin kung meron man tagang gentleman agreement na yan. Diba? Pero sinabi na nga ni Pangulong Rodrigo Duterte na wala, sabi nga ni Atty. Salpanelo, diba? Salvador Panelo na walang agreement na pinasok si Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi niya yan pero ngayon parang nag-iba ang timpla ni Pangulong BBM. Ay nako, talagang sana maayos na yan mga kababayan ko yung sigalot niya yan. Kasi hindi basta-basta yan. Ako naman gusto ko naman din yung ginagawa ni Pangulong BBM na ipagtanggol yung dapat sa atin ay sa atin. Diba? At hindi naman din talaga siya gusto ng gera. Yun naman ang gusto ko rin na walang gera kasi napakahirap po pag may gera talaga. Kaso nga lang may mga talagang mga dyan, sumusulsol na talagang pinapalaki yung issue. Diba? Alam ko naman, ako si Pangulong BBM na gusto niya lang talaga na ipakita na hindi natin isusuko yung para sa atin. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, alam niyo naman yung panahon niya na yung pinalitan niya na dating Pangulo na si dating Pangulong Noynoy Aquino, mainit sa China. Diba? Alam naman na nagkaroon nga ng agawan yung teritoryo yung panahon ni Noynoy Aquino nagkaroon pa ng backdoor dyan, pero alam nangyari, nakuha rin sa atin yung Scarborough Shoal, diba? Doon, nakuha talaga yun, diba? Scarborough Shoal, tinambakan na ata ng mga China Noon pa naman yun, marami silang kinuha, mischief rate, diba? Kinuha nila. Pero kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, walang nakuha. Diba? Sabi nga ni Atty. Harry Roque na may status ko. Ibig sabihin, walang gagawa ng mga miski yung China, kailangan hindi rin sila gagawa ng kung anong, diba, magtatambak ba dyan o gagawa ng kasi may usapan sila pagkain lang saka yung tubig, diba? Pero walang isinusuko na karapatan tayo na, diba? Kasi nandiyan na pa nga yung barko na
Kahit nabubulok na, matibay yan. Lalong tumitibay yan pagka nabubulok. Ay, barko natin Sierra Madre. Diba? Saka huwag tayo masyadong magpapaniwala sa sinasabi ng China. At lalo na tayong pinag-aaway-aaway nila eh. Diba? Kasi talagang China talaga, bully talaga yan. Pero kasi nga kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kasi friends to all eh. Diba? Kasi hindi naman talaga natin kaya yung China sa, diba? Kasi yung China talagang matagal yan na naghanda. Maraming armas yan, maraming high-tech armas yan. Eh tayo kasi wala talaga. Hindi tayo naghanda sa gera eh. Kasi ang atin, diba? Wala naman tayo malaking pondo para sa palakasin natin ng ating, diba? Ating Armed Forces of the Philippines. Wala tayong pondo. Kasi talagang napakahirap ng ating pamumuhay ngayon. Talaga ang totoo. Mahirap yung pamumuhay ngayon sa Pilipinas. Diba? Kaya kung maaari sana maayos yung siklod sa West Philippines nakita naman natin yung sitwasyon sa Ukraine, diba? Kita nyo naman talagang dire mo inabot ng taon yung pakikipaggera nila sa Russia. Pero yung Russia kompleto pa rin sa armas, marami pa silang armas. Yung Ukraine wala na. Kung mangyari sa atin yun, kawawa naman tayo. Kaya sana maayos na yung problema natin dyan. Siyempre si Pangulong BBM na, sabi nga ni Pangulong BBM, kung ano man yung napag-usapan, diba? Kung meron man, siya na yung presidente, pinapawalang visa niya yun. Sinabi niya yun Pero ngayon, nag-iba ang ihip ng hangin. Kaya sana maayos na yan ni Pangulong BBM at ni Pangulong Duterte. At yun nga, no? Ito pa, si Pastor Apollo Kibuloy, talagang pinuntahan na naman ng NBI saka PNP para ang warrant of arrest. Talaga po. Talagang gusto nilang mahuli na si Pastor Apollo Kibuloy para maimbestigahan talaga si Pastor sa Senado kasi kasama yung PNP saka yung yung NBI para magsilbi ng warrant of arrest. Wala doon sa kanyang kingdom si Pastor Apollo Kibuloy. Talagang hindi ho magpapakita si Pastor. Kasi nga po nakikita niya talaga na wala siyang makukuhang parehas na laban Kaya hindi ho siya magpapahuli talaga. Kung talagang meron naman po makikita siyang maayos na, diba? Talagang lalabas si Pastor. Diba po? Wala ho talaga. Sabi nga nagsilbi ng warrant of arrest ang NBI at ang PNP mula sa Senado at Korte. Mula sa Senado at Korte. Nagsanib po sa ang PNP sa NBI para lang hulihin si Pastor Apollo Kibuloy. Pero wala. Aminado ang PNP at NBI na challenge ang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy na mahigit isang linggo na hinahanap. Mahigit isang linggo na. Kumaga, lumampas na kaya may panibago namang warrant of arrest. Kasi lumampas na yung mahigit isang linggo na po Pero wala talaga. Si Pastor ingat po kay Pastor Apollo Kibuloy. Huwag niyo po pabayaan ang kalusugan nyo. Kung sa akin lang po talaga, opinion ko, sana si Pastor harapin niya sana yung kanyang inaakusa sa kanya. Pero kung sa akin lang yun opinion ko lang po yun. Pero siyempre, kung sa kalagayan ni Pastor nakikita niya naman na hindi siya bibigyan ng parehas na laban, talagang
gagawin niya yung ngayong ginagawa niya. Kasi wala siyang nakikita na parehas nilaban eh. Pero kung, di ba, kung ang korte, siguro, bali pa siyang magpakita kung yung korte na ang kasi sa Senado, parang napapansin niya na wala siyang nakikitang parehas na laban eh. Diba? Kaya, ingat po kayo, Pastor. Kung nasa man kayo naroroon ngayon dyan, mag-ingat po kayo. Huwag niyo pong papayaan ang kalusugan niyo. Sana, Pastor, alam kong wala kayong hilig sa politika. Pero, mahalin niyo, Pastor, kasi nga kung si dating founder GIL Villanueva tumakbo yung presidente dati, hindi lang lumusot ngayon yung anak niya lumusot sa Senado, baka Pastor Apollo Kibuloy gusto niyo tumakbo sa Senado, diba? Kasi kailangan meron din kayong sa Senado po para kasi mahirap po pag pinag-iinitan kayo dahil ba kayo kaibigan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ingat po kayo, Pastor, at maraming pong salamat sa mga nakapanood. Pakishare na lang po itong video na to at paki-like na rin po at pakishare na rin po, like at subscribe na rin po kayo. At magandang umaga po sa ating lahat at God bless po. At sa mga